pagbabalik ng death penalty bilang kaparusahan sa lahat ng magnanakaw sa gobyerno. Linabanan, ibinuwis ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang kanyang buhay upang labanan ang iligal na droga. At sa inyo pong lahat, tanggapin po ninyo ang aking taus-pusong pasasalamat sa inyong pag-imbita at napakainit na pagtanggap sa akin ngayong hapon. Mabuhay ang Barog Maisog Bukidnon! Mabuhay! At yan ang dahilan kung bakit ako ay naparito ngayong hapon para sumama at makiisa sa inyo. Ako ho ay si Attorney Vic Rodriguez. Tumugon po ako sa hamon ng pagkakataon, sa hamon ng panahon, at sa hamon ng hakbang ng maisog na pamunuan ang tunay at maisog na oposisyon sa Senado. Tumugon po ako upang pamunuan ang war on corruption. Katugma po ng inyong pinaglalaban ang Barog Maisog Bukidnon kontra korupsyon, akin din pong isinusulong bilang senador ninyo ang war on corruption. Alam ninyo na napakaraming pambubudol na nagaganap ngayon sa ating bansa. Alam kong nalalaman ninyo na higit na talamak ang korupsyon na gaganap sa ilalim ng Marcos administration. Ako ho'y walang planong kumandidato bilang senador 3 months ago. Subalit, sa ilang beses po namin pag-uusap ni Pangulong Duterte, sinabi niya, Vic, kumandidato kang senador. At sabi ko, mahal na Pangulo, hindi po para sa akin ang larangan na yan. Subalit pag-usapan natin, mahaba pa naman ang panahon at pag-iisipan ko. At nagpatuloy ho, yung ganong usapan namin, hanggang sa nagpapatuloy yung talamak na korupsyon sa ilalim ng Marcos administration. Kaya po hindi kumasikmura na magpatuloy ang pambubudol at higit na talamak na korupsyon. Kaya tinanggap ko ang hamon na hakbang na maisog na pamunuan ng war on corruption bilang tunay at maisog na oposisyon. At dito sa ating war on corruption, bilang senador ninyo, aamyendahan ko ang plunder law. Ano po ba yung plunder law? Ito po yung batas laban sa pandarambong, laban sa mga mandarambong. Subalit habang ginagawa natin ang ganitong interfaith rally, kahit po tayo ay kasalukuyang ninanakawan ng mga tiwaling tao sa gobyerno, hindi po natin sila pwedeng kasuhan ng pandarambong o plunder sapagkat kinakailangan muna umabot sa 50 million pesos ang kanilang ninanakaw bago natin sila makasuhan ng plunder. Hindi ba malaking kalokohan yan? Bakit kinakailangan umabot ng 50 million? Bakit natin sila bago natin sila makasuhan ng plunder? Samantala, yung mahirap na Pilipino na napilitan lamang magnakaw ng isang latang sardinas para mapatid ang gutom ng kanyang pamilya, pag nahuli, diretso sa kalaboso, ang tawag ay kriminal. Bakit ang mga nagnanakaw sa gobyerno ang mga mambabatas? Pagka sila'y nahuling nagnanakaw, ang tawag sa kanila ay honorable at kailangan tawagin mong your honor. Nasaan ang pagkakapantay-pantay dito? Kaya nais kong amendahan ng plunder law from 50 million, ibababa po natin ang threshold o halaga niyan sa 1 billion pesos na lamang. Atin silang pananagutin katulad ng sinisigaw na advokasya ng hakbang ng maisog.
na humingi ng transparency, accountability, peace, and security. At pag na-amendahan ko na ang plunder law, na ibaba natin from 50 million to 1 million, isusunod kong isa sa batas ang pagbabalik ng death penalty bilang kaparusahan sa lahat ng magnanakaw sa gobyerno. Dalawang krimen natin silang papanagutin. Yang pagnanakaw, i-death penalty natin yan. Tuldukan na natin ang nagiging kultura at sistema ng korupsyon sa pamahalaan. At bukod dyan, ibabalik ko rin ang death penalty sa kasalanang droga sa lahat ng taong gobyerno makikialam dito. Rodriguez! 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 Ito po ang pamamaraan natin upang labanan ang korupsyon. Hindi po masasabi na ang pagbabalik ng death penalty ay anti-poor, sapagkat wala hong magnanakaw sa gobyerno na poor. Wala hong magnanakaw sa gobyerno na mahirap. Ang hahabulin natin, ang pananagutin natin, at ang mananagot sa kaparusang bitay o death penalty ay yung nagpapakasasa at nagpapayaman dahil sa pera ninyo. At hindi po yan mga mahihirap. Yan po, karamihan sa kanila ay nariyan sa Senado, karamihan sa kanila ay nariyan sa Kongreso, at ang ilan sa kanila ay nasa Malacanang. Atin silang pananagutin. Ito lamang ho ang ilan sa nais nating isulong bilang senador ninyo. Alam ko maraming bagay na tayo dapat pag-usapan. Sisikapin ko hong pasimplihin upang higit ninyong maunawaan. Siguro nitong mga nakailang araw na ho tayo, isang linggo na mahigit, mainit na mainit itong pinag-uusapan, yung unconstitutional, illegal, invalid, at immoral na 2025 budget. Siguro ho ay naririnig niyo yan. Binigyan ng pondo ni Bongbong Marcos ang PhilHealth sa halagang 0. Wala hong binigay na pondo para sa PhilHealth. Sino ho ba ang gumagamit at gagamit at mangangailangan ng PhilHealth? Kayo, tayo, mga ordinaryong Pilipino. Ang PhilHealth ay mahalaga sa atin sapagkat pag mayroong nagkasakit, umaasa tayo na sa pamamagitan ng health insurance na yan ay mababawasan ng malaking halaga ang ating ibabayad sa ospital. Mababawasan yung tinatawag nating out-of-pocket expense. Subalit ang ginawa ng administrasyon ni Bongbong Marcos, binigyan ng 0 budget ang PhilHealth. Kanya ang tanong ko sa kanila, nasaan ang puso ninyo? Ang puso nyo ba ay para sa Pilipino pa o para sa inyong sariling pamilya na lamang? Hindi ho kasi sila nangangailangan ng PhilHealth. Pag sila'y nagkasakit o kamag-anak nila, sa ibang bansa pa sila nagpapagamot. Subalit paano ang mga kagaya ninyo? Di bali na ho ako, bilang abogado, ako'y nagtatrabaho, may kaunting naiipon para kung sakaling magkasakit ako, wag naman, ay meron akong pangtustos. Subalit paano yung walang naitatabi? Karamihan po sa mga Pilipino, marami sa mga Pilipino, isang hospital bill away from poverty. Ibig sabihin, higit na maraming Pilipino, pag nagkasakit, walang maibabayad, mangungutang at malulubog sa utang. At imbis na unahin ang pondo para sa PhilHealth, linagay nila, binigyan nila ng 50 billion pesos ang mga senador at ang mga kongresista. Paghahati-hatian ng mga senador at kongresista yung 50 billion na yan na dapat sana'y hinulog nila sa PhilHealth. At saan ho gagamitin yan?
kung narinig na ninyo, alam kong naririnig ninyo, yang AKAP at AIX. Ang AKAP at AIX, wala pong naidudulot na mabuti yan sa ating mga Pilipino. Sapagkat siya'y ginagamit lamang pampili ng boto ng mga tiwaling politiko. Binibili po ang inyong pagkatao, binibili ang inyong dignidad, binibili ang inyong self-respect, binibili ang inyong boto, at higit sa lahat, sinisira ang kinabukasan ng mga anak ninyo at ng mga kabataang kagaya ng nandirito ngayon kasama natin. Huwag kayong pumayag. Ang AKAP at AIX, pera niyo po yan. At kung darating yung panahon na kayo po ay papapilahin upang tumanggap ng AKAP at AIX, ako na ho mismo, ang inyong kaibigan si Atty. Vic Rodriguez, ang makikiusap sa inyo. Tanggapin ninyo, kunin ninyo, pera nyo yan. Hindi yan pera ng mga politikong namumudmod ng pera ninyo. At huwag nyo ring tatanawin na utang na loob sa kanila yan. Hindi po nila pera yan, pera ng sambayan ng Pilipino yan, pera nyo yan. At yung ibibigay nila sa inyo, higit pong mas malaki yung ibinubulsa nila kesa sa ipapamahagi sa inyo. Kaya nga po, ang tawag pala ng mga mambabata sa AKAP, ang kakapal ng aming pitaka. Yung pala ang ibig sabihin ng AKAP sa kanila. Panaybigay ng AKAP para higit na kumapal ang kanilang pitaka. At babalik po tayo uli sa korupsyon. Ngayong kasalukuyang taon, winalang hiya po nila ang ating taunang budget. Wala po silang binigay para sa PhilHealth. Ang mga kabataan, ang dami ko nakikita rito, binawasan nila ng 31 billion pesos ang education sector. 31 billion pesos. Nasaan yung perang yan? Ibinigay pa rin nila sa mga senador at sa mga kongresista. Para anong gawin? Paghati-hatian at gawing pork barrel nila. Gagawin nilang personal money nila yung public money. Huwag tayong pumayag. Importanteng napapag-usapan natin sa mga ganitong pagtitipon upang malaman ninyo. Sapagkat obligasyon ng isang kagaya ko na nagpapakilala sa inyo at naghihiram ng inyong mandato upang ako'y dalhin ninyo sa Senado, na mapasimple ang usapin upang higit ninyong maunawaan. At ganun din ho sa ating mga kasamang IP o katutubo dito. Hihingin ko po, hihiramin ko ang inyong mandato. Alam ko kung ano ang gumabagabag sa inyong damdamin at isipan. Yan ay ang pagsasawalang bisa di umano ng Indigenous People's Rights Law. Bilang senador ninyo, lalabanan ko, tututulang ko yan. At hindi ako papayag na magkaroon ng diskriminasyon laban sa inyo o dili kaya pagsamantalhan ang mga katulad ninyong katutubo. Kaya ho rin ako ay maisog na humaharap sa inyo, nagpapakilala, nagpapasukat, nagpapatimbang, nagpapakilatis. Upang nang sa ganon, kung sakasakali ho sa tingin ninyo na ako ay karapat dapat pahiramin ng inyong tiwala at mandato, makikiusap din po ako na sana'y tulungan ninyo akong mangampanya sa inyong mga kamag-anak, kaibigan, kapitbahay, kaskwela, kaprobinsya at kakilalang Pilipino sa anumang bahagi ng mundo. Rodriguez! 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 Alam ko rin naman, alam ninyo kung anong uri ng panggigipit
ang patuloy nilang ginagawa kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ang natatanging anak ng Mindanao na naging Pangulo ng ating bansa. Binabanan, binuwis ni Pangulong Duterte ang kanyang buhay upang ituwid ang maraming mali sa ating gobyerno. Linabanan, ibinuwis ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang kanyang buhay upang labanan ang iligal na droga. Ano ang isinusukli sa kanya? Kung ano-anong panggigipit at paninira. Huwag ho tayong pumayag. Kasalanan ba? Kasalanan bang may tuturing na protektahan ni Pangulong Duterte ang mamamayang Pilipino, hindi pang kabataan, laban sa iligal na droga? Kasalanan bang habulin niya ang mga drug lords na sumisira sa kinabukasan ng ating mga kabataan? Bakit siya patuloy sinisikil ng Marcos administration?